Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinalutang ni Senate President Vicente Soto III ang posibilidad na ideklara bilang persona non grata ang Chinese diplomat na nagsasalita laban sa mga opisyal ng pamahalaan, maging mga senador na kumukondena sa mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ginawa ni Soto ang pahayag kasunod ng mga sinabi ni Senator Risa Ontiveros na binatikos ang Chinese Embassy sa Maynila dahil sa mga binibitawang salita laban sa mga Philippine officials. Minamaliit din aniya ng China ang kanilang Senate Resolution 256 na nilagdaan ng 15 senador na kumukondena sa Chinese Embassy statements laban sa Philippine officials. Hindi na bago ang Nipah virus. Ayon yan sa Health Department. Katunayan, handa ang kagawaran na tumugon sa virus. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, naitala ang Nipah virus noong 2014 sa Sultan Kudarat, kung saan 17 kaso ang gumaling lahat. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, pati na rin ang tinatawag na swelling of the brain o encephalitis at meningitis. Nakukuha ito sa pagkain ng karne ng kabayo at direct contact sa taong may sakit nito. Ayon sa World Health Organization, ang zoonotic virus na ito ay maaring matransmit mula sa hayop papunta sa tao. Nagiging sentro ang naturang virus ngayon dahil sa pagdami ng napaulat na kaso sa India. Upang mapalakas ang kabuhayan at turismo, pinangunahan ng unang ginang Liza Araneta Marcos ang pag-turnover ng mga bagong kiosk sa Pasig River Esplanade. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Christian Bascones. Christian. Pinangunahan ni First Lady Louise Araneta Marcos ang turnover ng mga bagong kiosk sa Pasig River Esplanade bilang bahagi ng proyektong Pasig Bigyang Muli o Bigyang Buhay Muli na layong buhay ng Ilog Pasig at bigyan ng hanap buhay ang maliliit na negosyante. Bahagi ito ng malaking plano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing sentro ng pasyalan, kultura at turismo ang Pasig River upang mas maraming tao ang makapunta at makatulong sa lokal na ekonomiya. Sa seremonya ay pinamahagi sa mga tindero ang 47 kiosks at 18 chamber na paglalagyan ng 22 negosyo na magbibigay ng bagong pagkakakitaan para sa mga maliliit na negosyante at pamilya. Sa kabuuan, aabot sa 80 kiosk ang itatayo sa kahabaan ng Riverwalk na paglalagyan ng mga tindang, pagkain, guntingan at salon, mga pasalubong, bulaklak at iba pang mga lokal na produkto. Kwento pa ng negosyanteng si Aaron na napakalaki na ang ikinaganda ng Pasig River, kung sa kaya taos-puso siyang nagpapasalamat sa Administrasyong Marcos Jr. Unang-una, thanks God at thanks na rin sa ating Presidente, BBM. Ang ganda ng nilaki at ginanda ng Pasig River Esplanade. Masaya kami na nabigyan kami ng pag-asa na katulad namin, mga small business, nagkaroon kami ng pagkakataon din na kumita. Salamat kay Mr. President Bongbong Marcos Jr. and salamat din po kay First Lady Liza Araneta Marcos. Samantala, bukod sa negosyo at turismo, pinaiigting din ang kalinisan sa lugar sa pamamagitan ng maayos na pagtapon ng basura at clean as you go na patakaran bilang bahagi ng patuloy na pangangalaga sa Pasig River. Yan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signa Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.